Thank you, Father Biel, for the chant of the movable feast during this year 2025. Father Biel sounds like an angel. No? Good morning and happy Epiphany, or some would say happy Three Kings. You know, my dear brothers and sisters, in some countries like Italy and Spain and some Latin American countries, Epiphany today, or January 6th, is the traditional gift giving. They call it Dia de los Reyes Magos. On the night before the Epiphany, children will put up socks, mga medyas, and their parents, without them knowing it, will put gifts. So today is the traditional gift giving, not Christmas Day, but Epiphany in most countries. Maybe they took it from the gospel that we have heard this morning. Magi from the east went to search for Jesus. And when they saw Jesus with Mary, his mother, in a house, by following the star, the Magi offered gold, frankincense, and myrrh. Gold. Because at the time, gold was the most precious metal. Tama lang, sapagkat kinikilala nila ang sanggol na bagong silang bilang hari ng mga Hudyo. Tama lang na ibigay sa hari, sa anak ng Diyos, ang pinakamainam na regalo. And I think, my dear brothers and sisters, that is the first reminder to us of our celebration today, to bring to God the best offerings of ourselves. Maybe that is a very good way of starting the new year, to resolve to give the best to the Lord. Di ba? Kasi kung minsan, tinitipid natin ng Diyos. Sa totoo lang. Ibinibigay natin yung sobra sa atin, o kaya ibinibigay natin yung hindi natin kailangan. For example, paano nyo pinaplano ang inyong maghapon ng araw ng linggo? Una ba ang Diyos? Una ba ang pagsisimba? O baka naman, katulad ng iba, kapag wala nang masyadong gagawin, makapagsimba nga. Pero kapag maraming lalabahan, maraming assignment sa school, maraming homework, maraming pupuntahan, maraming lalakarin, ang unang-unang biktima ay ang pagsisimba. Pero kapag libre, sige, wala naman tayo masyadong pupuntahan ngayon magbigay na lang tayo o magsimba na lang tayo. Mali po yun. Dapat ang pagpaplano ninyo ng araw ng linggo ay unang-unan yung tinatanong, saan tayo magsisimba? Anong oras tayo magsisimba? That should be the first order of the day. Kay mapa sa katedral o sa inyong mga parokya, dapat ang pagsisimba ang una at higit sa lahat. Because we want to give everything to the Lord, the best to the Lord. Kasi siya naman ang pinanggalingan ng lahat hindi ba? Siya naman ang nagbibigay ng lahat. Bakit hindi natin ibalik ang ibinigay niya sa atin? Yung mga pantas sa Ebanghelyo, ibinigay ang pinakamainam na regalo sa bagong silang na sanggol. Ibinigay nila ang ginto, insenso, at kamanyang. Pero mga minamahal kong kapatid, in the gospel, in the story of Christmas, the group of people who visited Jesus, as we have heard in the gospel, was not only the Magi.
If you read the Gospel of St. Luke, today our Gospel is from St. Matthew, ang narinig natin ang mga pantas, ang dumalaw mula sa malayong lugar. Pero kung babasahin natin ang Ebanghelyo ni San Lucas, sa kwento niya ng Christmas story, sa kwento niya ng panganganak kay Jesus, sino yung mga dumalaw? Mga pastol, shepherds. Sila yung sinabihan ng anghel nung sila'y nasa bukid at habang nagbabantay ng mga tupa. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Batidin ninyo, let be it known, na ang bagong silang na sanggol ay matatagpuan nyo sa Bethlehem. Kaya sabi ng mga pastol, lika, punta tayo sa Bethlehem. Tignan natin kung totoo yung sinabi ng mga anghel sa atin. At sila'y nagpunta sa Bethlehem at nakita nila ang sanggol na nasa sabsaban, balot ng tela, at nandun ang kaniyang ina at ama. Anong regalo ng mga pastol? Wala. Read St. Luke, the Gospel of St. Luke, and you will find there the shepherds did not bring anything. But what did they give? Their presence. Yung pagdalaw nila ay regalo nila kay Jesus. Ang pagdalaw nila, ang pinakahandog nila kay Jesus. Their presence was their gift. You see, my dear sisters and brothers, gifts can be in the form of material things like gold, but gifts can also be in the form of presence, physical presence. Alam nyo kasi kumisan, ito ang katuwiran natin eh. Hindi ako makadalaw kasi wala akong madadala. May sakit kang kaibigan, hindi mo madalaw kasi wala kang mabibitbit. Wala akong maibibigay na prutas eh. Wala akong trabaho eh. Pero wag niyong kalimutan, yung pagdalaw ninyo ay isa ng regalo. Dinalaw niyo ba ang mga nanay niyo at tatay niyo? Dinalaw ba ninyo ang mga anak ninyo? Nitong mga nakaraang araw, lalo na nung walang pasok, sino ba ang dinalaw ninyo? Huwag niyong isipin, yung material na bagay lamang ang regalo. Hindi. Even if your presence is the only thing that you can bring, sometimes is the best gift that you can bring. You know, some parents, hindi naman lahat, some parents would like to give their children so many material presents to compensate for their absence. Di ba? Kaya tingnan nyo, yung mga OFWs na magulang, kahit anong hiling ng anak na nasa Pilipinas, ibibigay. Kasi wala siya sa Pilipinas eh. Kaya sasabihin nila, anak, wala ako dyan eh, pero ito na lang, anong kailangan mo? Anong gusto mo? Bagong cellphone? Bibigyan kita ng bagong cellphone to compensate for their absence. Kaya tuloy, kuminsan sasabihin ng anak, Father, ang gusto ko sana ang tatay ko makauwi sa Pasko. Sana po ang nanay ko makauwi sa bagong taon. Because sometimes people appreciate your presence more than your presence. Kahit walang bitbit ang pagdalaw
ay isa ng regalo. So, mga minamahal kong kapatid, ano ang kapalit ng ibinibigay niyong regalo? Dahil ba hindi kayo maging present? The shepherds went to visit the newborn king without bringing anything. What they only brought was their presence. The Magi brought something to the Lord. The gold, the best that they can offer to the Lord. Today is the last day of giving gifts. But let us not forget, every day should be gift-giving. Araw-araw ay dapat na maging Paskong muli. Sa pamamagitan ng regalo ng sarili, regalo ng panahon, regalo ng pagmamahal, regalo ng pakikinig. Kung wala tayong material na bagay, ang ating pagdalaw madalas ay sapat na. Pero mga minamahal kong kapatid, ang mga pastol hindi na natili sa sabsaban. Umuwi sila at sabi nga sa Ebanghelyo ni San Lucas, they went back to their field glorifying God for what they have seen. The Magi did not stay in the house. After paying homage to the Lord, the newborn king, they went back to their country. And that is the mission. Pagkatapos po ng misa, sasabihin ko, the Mass is ended. Go in peace. Don't stay here. Wala akong papakain sa inyo. Pagkatapos ng misa, humayo kayo. Sapagkat hindi kayo nakalaang manatili dito. Oo, nagandahan kayo. Wow, ang ganda ng gayak ng katedral. Wow, ang ganda ng Belen. Wow, ang ganda ng dekorasyon ng altar. Yung lahat ng nakita ninyo, yung lahat ng naranasan ninyo, pag uwi nyo, yan ang ipagkalat nyo. Yan ang inyong misyon. Today, through the Epiphany, we are ending the Christmas season. But what we have experienced during Christmas, what we have heard during Christmas Masses, what we have listened to, what we have experienced, they are not meant to be kept to ourselves. Go and spread the good news. Ang pagmamahal na naramdaman ninyo dito, ang pag-asa na tinanggap ninyo dito, ang katuparan ng pangako ng Diyos na nakita ninyo dito, humayo kayo at ipahayag ninyo sa iba. That is the mission of each and every one after having celebrated Christmas. You know, there is a kind of poem, the title is The Work of Christmas. It's composed by Howard Thurman, and it goes like this. When the song of the angels is stilled, when the star in the sky is gone, when the kings and princes are home, when the shepherds are back with their flocks, the work of Christmas begins. Pag nailigpit na raw ang lahat ng mga Christmas decor, naitabi na mga image ng Belen, the work of Christmas begins. And what is that work? To find the lost, to heal the broken, to feed the hungry,
to release the prisoner, to rebuild the nations, to bring peace among the people, to make music in the heart. Tapos na ang Pasko, simula na ng ating misyon. Kaya yung mga estudyante na babalik sa eskwelahan bukas, well, back to reality, no? Tapos na ang mga masasayang araw. Yung mga bumalik na sa trabaho noong Huwebes at Biyernes, yung iba naman bukas, kaya traffic na naman, no? Nagbalik na yung mga main characters from the province, no? Pagbalik nyo sa inyong opisina, pagbalik ninyo sa inyong mga pinagtatrabahuhan, pagbalik ninyo sa inyong mga paaralan, dalhin ninyo ang kaligayahan at pag-asang naranasan ninyo sa pagdiriwang ninyo ng Pasko. We are in the Jubilee of Hope. Go and bring hope to others. Go and bring hope to others. Christmas is over. Our mission begins. Amen.